So what's up guys? So welcome to my channel. So for today's vlog, i-share ko ang aking setup sa pagmumoto vlog bilang isang part-time rider ni Lalamove. So may nagtatanong kasi sa comment section ng unang video sa pagmumoto vlog kung ano daw gamit kong camera. Malinaw daw kasi. So ayan, i-share ko kung ano yung mga ginagamit ko. Kung ano yung gamit ko, kung ano yung accessories na ginamit ko sa pagmumoto vlog ko. So, let's go! So guys, ito yung mga gamit at accessories na ginagamit ko sa pagmumoto vlog. So, i-share ko sa inyo. So, isa-isahin natin. So, unang-una, dapat meron kang helmet. Hindi mawawala yan. Kailangan fully face. Kasi hindi natin magagamit itong helmet strap natin kung hindi fully face yung ating helmet. So, pangalawa natin is itong helmet strap mount. Ayan, nabili ko lang siya around 300 plus sa mall. Pero di naman siya sa Shopee. So, yung iba may kasamang hook. Kaya around 300 lang siya. Pero pag may kasamang hook, nasa 500 plus. So, pangatlo natin is hook. Ito yung mag-hold sa case at GoPro sa action cam natin. Ayan. Kailangan may lock. Kasi yun yung maglalak ng ating case. So, pang-apat natin is itong action cam natin. Ang gamit ko nga pala is GoPro Hero 6. Nabili ko lang din siya sa marketplace sa Facebook. Ayan, may nag-post. Tapos around 8K plus. So, complete accessories na binigay nung seller sa akin. So, wala na akong kailangan kundi yung mga mic at mga mga helmet strap. Kompleto na yung mga accessories na binigay ng seller. So, panglima natin is itong adapter. So, kailangan talaga to sa mga unit na GoPro Hero 5, 6, 7, 8, 9. So, ito yung magkoconnect sa mic natin papuntang action cam. So, dito natin ilalagay yung mic at ito yung sa camera. So, kailangan talaga to. Isa mas talaga to. So, pang-anim natin is itong ating Ulanzi version 2. Ayan. So, kailangan talaga natin yan. Siya yung magko-cover ng ating action cam. Ito nga pala siya. Ayan. At mga unit nito is, ang fit dito is Hero 5, 6, 7, 8. Kasi yung Hero 9, 10, 11, 12 mas malaki na, kaya medyo pag gumamit ka nung version 3 yata ng Ulanzi yun, medyo hindi fit yung ating Hero 5, 6, 7, 8. So, mas kailangan talaga i-check mo, dapat kailangan yung version 2 ang bilhin mo. Ayan. Kailangan ito, version 2. So, pang-pito natin is itong mic. Ayan. Boya nga pala yung brand name ng ating mic. So, ito yung magiging mic natin para clear yung salita natin sa ating pagbablog. So, ayan, kailangan talaga yan. Pwede naman, kaso pag built-in lang nung GoPro mo is medyo sabog. Kaya, mas okay yung may ganito. Clear yung salita. So, pang-walo natin is itong ating motorcycle camera bracket. Kung gusto mong kuha ng front shot, ayan, kailangan mo talaga to. Kung dalawa yung action cam mo, kailangan mo talaga na itong camera bracket ng front. Nilalagay ito sa side mirror itong napili ko, nilalagay ito sa side mirror ng ating motor. So ayan. So pang-siyam natin is itong aking iOS adapter. Mas mabilis tong compare dun sa ita-transfer mo pa sa laptop yung or gagamit ka ng GoPro Quick, medyo matagal. So ito medyo mabilis. Yan. Fit dito yung yung micro SD adapter sa yung SD. Ayan, dalawa sila. So nasa worth 300 ata to, binili ko sa Shopee. Meron to sa Shopee. Mas okay, tapos mabilis yung pag-transfer kung iOS user ka, mas mabilis to. Meron namang Type-C na ganito, adapter.
Kailangan lang titignan mo lang kung ano yung mabibili. So pang 10 natin is itong SD card. Ayan. Kailangan pag bibili ka talaga ng SD card is yung original na, kasi mas maganda na yung quality kaysa yung may nakikita kasi ako sa Shopee na worth 300, medyo alanganin pa. So mas maganda yung bumili ka na ng orig sa mall para in case na masira yun, may babalik mo pa. May warranty naman to siguro. Warranty na ito is 2 weeks sa akin eh. So ayan, may kasama na siyang adapter. Yan, dito ko nilalagay din yan. Tapos kailangan pag gagamit ka ng SD card is sa GoPro is kailangan Extreme Pro, kasi pag ibang brand hindi niya nire-read, tarang inaano niya, nire-reject niya. So kailangan talaga Extreme Pro yung gamitin niyo. Mag-invest ka na sa quality ng SD card kaysa makurap yung mga files mo. So mas malungkot yan. Yung tipong nag-shot ka ng video tapos pagtingin mo wala pa lang. Kaya mas maganda mag-invest ka na sa para tumagal yun. Hindi sakit sa ulo. So ayan, nakalimutan ko nga pala. Itong pag magsiset up ka ng pag-motovlog, kailangan nakaalis to, kasi ito natin ilalagay sa case. Tas ito, ayan, dito. Kailangan talaga nakaalis siya, hindi siya pwedeng nakaganon. Medyo hindi fit, natatamaan yung kailangan talaga. May tutorial naman to sa YouTube. Ipopost ko na lang yung link kung paano tanggalin ng tama yung cover ng ating mga HDMI saka yung sa Type-C USB natin dito sa ating GoPro. So ayun guys, so na-share ko na lahat yung mga accessories at gamit na ginagamit ko. So ipapakita ko sa inyo yung kung paano ikabit yung ating mga accessories. So ayan, let's go. So ayun guys, so papakita ko na kung paano natin i-set up yung ating mga accessories na mag-start ka mag-motovlog. So ipapakita ko na. Siyempre ikakabit muna naman natin helmet. Susunod, pangalawa is ito ating punch strap. So dito natin siya ilalagay. So ayan, papakita ko sa inyo. Tatabi ko muna yung accessories natin. So ayan, ganyan yan guys. Ayan. Madali lang magkabit nito. Kayang-kaya nyo to guys. So kailangan ganyan yung magkakabit natin. Ayan. Yung dalawang strap dito sa may bandang natin. Tapos yung isang sa paloob. Ayan. So ilalak lang natin yung strap. May locker naman itong nating helmet strap. Ilalak lang natin siya. Para ka lang ng belt. Ayan. Tansyahin mo lang yung pantay ng Ayan, tapos na. Kapit na natin yung ating helmet strap. Ayan. So, pangalawa is itong ating hook. So, tanggalin muna natin yung lock. So, ipipress natin yung yan, pataas. Para maipasok natin siya. Ayan, magkiklik yan lahat, magkiklik. Ayan. Ayan, nakabit na natin yung pangatlo. So, sunod natin isi-set up is itong ating case at GoPro. So, ilalagay natin ito. Tatanggalin muna natin yung cover. Ayan. Dahan-dahan natin ilalagay. Tapos ibabalik natin yung cover. Ayan. Kailangan di siya shaky. Kasi may iba yung version 2 saka version 3 nung yung version 3 medyo malaki. Ito talagang hindi siya shaky. Tapos yung sinabi ko na kailangan tanggalin yung cover ng ating pang Type-C HDMI natin. Kailangan talaga tinatanggal to. Kailangan itatabi mo to. I-keep mo. Kasi kailangan yan. So
ayan yung itsura niya. Kita ba? So, pang-apat natin is itong adapter. Ayan. Medyo mahirap ka lang siya. Kailangan mo lang din siya ikabit. So, ayan, ikakabit na natin siya. Ayan. Ilalagay natin yung type C. Papasok lang natin sa loob. Medyo mahirap nga lang ito. Kailangan na din talaga ng pasensya. So ayan, nakabit na natin siya. I-press lang natin. Ito maganda sa version to kasi may lagayan siya ng adapter. Ayan, naka-built-in na talaga siya. Yung ulansi natin may lagayan ng adapter sa ilalim. So ayan, ang tamang paglagay nung ano, meron naman tong instruction sa ano ng case ng ay sa karton nung ulansi natin na version 2. Kung paano iikot yung, kung paano ilagay natin yung type C natin na adapter papunta dun sa ating GoPro. Yan, iikot natin. Ayan, kita ba? Ayan, dahan-dahan natin kasi sensitive yung ano niya. Ayan, ganyan talaga siya dapat, guys. Ayan, ganyan yung ano niya. Kasi ayan yung tamang ano niya. So, ang sunod natin is syempre itong ating mic. Ilalagay natin dito sa may bandang gitna. Pwede naman din sa gilid. Maganda rin naman kopya. Ayan. Lagyan na natin siya sa loob. Yung excess na wire ilalagay natin sa gilid. Titira lang tayo ng konting ano para dun sa adapter natin. So ayan, nakabit na natin siya. Kita ba? So sa may sa strap lang ng ating helmet strap, mount strap, ikakabit yung ating mic. Tapos maglalagay lang tayo ng excess na wire para ikabit dito sa ano. So next is ikakabit na natin yung ating action cam. So ayan. Kailangan talaga yung lock, hindi makakawala. Make sure guys na naka-lock talaga, naka-tight yung ano lock natin para hindi tayo kabahan kung malalaglag ba or what. Saka yung strap natin, check natin. Ayan, kung pantay. Ayan, okay na. Kasi kakabit na natin yung mic natin dito sa adapter. Ayan guys, nakabit na natin lahat ng accessories. So ganito kanya itsura sa ating helmet. Ayan. So salamat guys. So papakita ko sa inyo yung sunod yung footage. Ayan guys, so ito na yung footage natin. Ang gamit ko nga pala dito is 1080p. And then 60 frame per second. Naka siya, naka wide. So ayun yung kanyang yung kanyang quality ng video. So ito yung ating audio, mic test. Itong kanyang audio. Yan, malinaw.
So ngayon iikot tayo. Tingnan natin siya kung gaano ka quality ng kanyang video, ka-stabilize ng kanyang pagkuha ng footage. So iikot lang tayo ng ng ilang kilometro. So ayan, maririnig nyo naman yung quality ng audio. Ayan, kung gaano ka quality. At testing natin yung wind noise kung may mga sasagap bang ano. So tara, let's go. Mas maganda talaga i-check nyo muna talaga kaysa bilhin ka agad, kasi mahirap na, pera yan eh. Pinaghirapan nyo yan eh. So ganun lang, depende sa inyo kung anong gusto nyo, brand new or second hand. Ako lang, sinuwerte lang talaga ako doon sa nabilang ko, kasi hindi niya masyadong nagagamit. Parang gusto rin niya mag vlog, kaso parang wala doon sa line niya talaga. So ayan, check natin yung kanyang pag medyo mabilis na yung andar natin, kung masyado bang manoisy yung nakakasagap ng yung lakas ng hangin. Try natin yung ayan, nasa 50 kilometers per hour ang takbo ko. Tingnan natin yung kanyang hangin, yung quality ng audio niya pag may mabilis yung takbo.
So ayan guys, ayun na yung footage natin nung ating GoPro Hero 6. So makikita nyo naman, i-edit nyo na lang, basihan nyo na lang yung color grading nung video, mas makakatulong yun. So ayan, kita-kits sa next vlog natin mga Kalala Move. Sa mga nakakapanood, maraming salamat. Please subscribe and hit the like button. Ayun lang. Thanks.